Okay, para patuloy ho tayong dumako sa ating gawain at hindi na ho tayo magtagal, ipatuloy po nating aralin ang salita ng Panginoon. Last week, pinag-usapan po natin ang God's favor for those who serve Him. So nakita po natin yung pabor ng Diyos sa mga taong naglilingkod sa Kanya. And this morning, I'm gonna continue our lesson last week. At titingnan po natin kung ano pa po ang mga bagay na nais pong ipakita po sa atin ng Diyos at kung paano po tayo mamumuhay ayon sa Kanyang kalooban. So my topic this morning ay pinamagatan ko pong how to gain God's favor. So yun po yung ating pamagat. How to gain God's favor. Okay, so yun po yung pamagat natin. Paano po natin makakamit ang pabor ng Diyos part 2? So aalamin po natin ang mga bagay na nais po ng Panginoon, ano yung mga classification at ano po ang mga requirements para ma-meet po natin ang pabor ng Diyos or para ma-gain or ma-obtain natin ang pabor ng Panginoon. Naniniwala po ako na mayroon pong mga dahilan para ho makamit ng isang tao ang pabor ng Panginoon. And this morning, yan po yung ating titingnan. At I will try to look at the case of Moses, kung paano niya pong nag-gain ang favor ng Lord sa kanyang paglilingkod nung siya po ay tawagin ng Panginoong Jesucristo. Last week, tinignan po natin yung case ni King Hezekiah at nakita po natin kung ano ho ang kanyang ginawa kung bakit niya po nakamtan ang pabor ng Panginoon. So again, ulitin ko lang po, our topic this morning, the title of our topic this morning is how to gain God's favor. Paano natin makakamtan ang pabor ng Panginoon. So tingnan po natin ang ating teksto sa aklat ng Exodus chapter 33 verse 12 and 13. So sa Tagalog version, basahin ko po, and then pakinggan niyo pong mabuti dahil ito po ang case ni Moses nung siya po ay tawagin ng Panginoon at gamitin ng Lord to lead the Israelite nation patungo po doon sa Promised Land. Nung siya po ay gamitin ng Panginoon na hanguin ang Israelita sa pagkakaalipin sa Egypt, mayroon pong ipinakita ang Lord sa kanya at naramdaman niya po ang pabor ng Panginoon. So sa Exodus chapter 33 verse 12 and 13, ganito po ang pagkakalathala. Basahin ko po and pakinggan niyo pong mabuti. Sinabi ni Moises kay Yahweh, iniutos ninyo sa aking pangunahan ko ang bayang ito papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit hindi ninyo sinabi kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong nalulugod po kayo sa akin at kilalang kilala ninyo ako. So this is ito po yung word ni Moses nung siya po ay nakikipag-usap sa Lord. Siya ho ay nagiging tapat na binabanggit at sinasabi sa Panginoon ang kanyang saloobin. Sa madaling sabi po, pag tinignan niyo po yung verse 12, nagiging prangka ho si Moses sa harapan ng Diyos. At makikita natin mamaya na ang pagiging prangka sa harapan ng Panginoon ay higit na nagugustuhan ng Panginoon. Verse 13, kung ito'y totoo, ipinapakiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga balak gawin, para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. So, mayroon po siyang hinihingi at dito ho papasok yung favor ng Lord. Ang kanyang hinihingi, sabi niya, kung talagang nalulugod ka sa akin at kung talagang ako ay iyong gustong gamitin ng lubusan, yaman ako naman ay kilalang kilala mo, nais ko sanang ipaalam mo sa akin ang iyong nais gawin o yung mga balak na nais mong gawin. Alam nyo, ang nagugustuhan ko po kay Moses, hindi po siya humahakbang sa ipinag-uutos ng Lord nang hindi siya sigurado. Dito, tinitiyak niya ng mainam at tinitiyak niya ng mabuti nakasama niya lagi ang Diyos sa ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. Sa task
na iniatang ng Lord sa kanyang balikat, gustong siguraduhin ni Moses na kasama niya ang Panginoon. Hindi niya pinagdududahan ang kalooban ng Diyos, kundi nais niya lang masiguro, matiyak, na ang Diyos ay andyan lagi sa kanyang side. At yun po ang nagugustuhan ko kay Moises. Hindi lang ang kanyang pagiging prangka, gusto niya matiyak na kasama niya ang Panginoon. Alam niyo, napakasarap po na naglilingkod tayo sa Lord, ginagawa natin ang lahat na alam mo at tiyak ka na kasama mo ang Diyos. Mahirap po kasing gawin ang isang bagay na hindi ka tiyak at hindi mo alam na sinasamahan ka ng Lord. Pag hindi mo alam na sinasamahan ka ng Lord, mas mainam siguro, maupo ka muna for a while, and then kausapin mo ang Lord, hilingin mo kung ano ang pinagagawa niya sa'yo. Tulad ni Moses, sabi niya, maaari niyo po bang ipaalam sa akin ang mga balak na gusto mong gawin? Upang kayo patuloy na malugod sa akin, sabi ni Moses. So, dito po, tatlong bagay ang nakita ko, at aalamin natin kung paano natin makakamit ang pangako or ang pabor ng Diyos. So, my translation is how to gain God's favor. Paano natin makukuha ang pangako ng Diyos? Tatlong bagay lang po. Para makuha po natin ang pabor ng Lord, in order for us to obtain God's favor, we need to do three things. Tatlong bagay ang dapat po nating isagawa para makamtan natin ang pabor ng Diyos. At ano-ano yung mga condition ng Lord to gain and to obtain His favor? Number one, ang unang condition ng Lord para mapasa atin ang kanyang pabor is, ito po yun, very simple. Number one, in order for us to obtain God's favor, we need, or if we walk worthy before God, yan po ang first condition ng Lord. Para makamtan po natin ang pabor ng Lord, kinakailangan lumakad tayo sa Kanya ng nakalulugod. Isa po yan sa mga conditions to gain God's favor in our lives. Even the ministry that God entrusted unto us. So if we walk worthy before God, we will gain His favor. Kung hindi ho tayo lalakad na nakalulugod sa Panginoon, hindi ho natin makakamtan ang pabor ng Diyos. Sa palagay niyo po ba, makakamtan ng isang tao ang pabor ng Diyos kung siya ay lumalakad sa kamalian, lumalakad sa kasinungalingan, lumalakad sa kasamaan, lumalakad sa paggawa ng hindi tama, lumalakad sa pagtatago ng mga bagay na hindi tama? Hindi ho makakamtan ng isang lingkod ng Lord ang pabor niya. So, ang unang condition po para makamtan natin ang pabor ng Lord ay ang lumakad ng nakalulugod sa kanyang kalooban. To walk in a way that pleases God. Yan ang nais ng Lord. In other words, to walk worthy before God. Kapag hindi ho tayo lumakad ng karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, 101%, sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi natin makakamtan ang pangako o ang pabor ng Diyos. Si Moses, kaya ko pong i-prove this very moment na itong Moses na ito na tinawag ng Lord to lead the Israelite people patungo doon sa Promised Land ay Moses na lumakad ng nakalulugod sa harapan ng Diyos. He walked in a way that pleases God. At ang patunay po sa Exodus chapter 33, verse 14 to 17, ay mapapansin po natin na si Moses po ay lumakad ng nakalulugod sa Panginoon. So according po sa Exodus chapter 33, verse 14, sabi niya, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. This is the promise of God, and this is the word of God proclaiming to Moses. Ito po yung word na binabanggit ng Diyos kay Moses.
binibigyan ng Diyos si Moses ng assurance na kasama niya ang Diyos at bibigyan siya ng Diyos ng kapayapaan. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh kay Moses. Verse 15, sinabi ni Moses, kung hindi ninyo kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paaalisin dito. Tingnan nyo ang pagiging wise ni Moses. Again, hindi po kinakalaban ni Moses ang kalooban ng Diyos. Ninanais niya lang na makamtan yung pabor ng pagsama ng Diyos sa kanila. Dahil hindi biro ang ibinigay na task kay Moses para pangunahan ang napakaraming tao patungo doon sa Promised Land. Hindi lang po ito hundred of people. Ang linilid po ni Moses patungo po sa Promised Land is millions of Israelites. Thousands of Israelites. So hindi ho madali ang pangunahan ang isang napakalaking grupo. Kaya ang Moses na ito, nagkakaroon po siya ng isang mentality na nais niya makatiyak sa kanyang ginagawa at makatiyak sa kanyang dinalakarang landas. Hindi niya gusto na mawala sa direction na binibigay ng Panginoon at hindi niya gusto na ma-disalign sa kalooban ng Diyos. Hindi niya gusto ang ganyang uri ng pamumuhay. Kaya sabi ni Moses, kung hindi niyo kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paaalisin pa dito. Grabe ang assurance na hinihingi ni Moses. Oo nga naman, ano ang katiyakan mo kung hindi ka nga naman sasamahan ng Lord? Alam nyo, grabe ang pagiging prangka ni Moses. Verse 16 and 17. Sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Sabi ni Moses. Paano namin mapatutunayan na kaming mga Kristiyano ay sinasamahan mo kung hindi ka kikilos sa aming kalagitnaan? Paano namin mapatutunayan na kaming mga anak mo ay kinalulugdan mo kung hindi mo kami sasamahan? The same in our situation na atin pong kinakaharap sa pagkakataong ito. Kung hindi tayo sasamahan ng Lord sa laban na to, hindi natin mapapatunayan na ang Diyos ay nalulugod sa atin. Hindi natin mapapatunayan na ang Lord ay napiplease sa buhay natin. We are here, tumatayo, buong pusong inilalaban, ginagawa ang kalooban ng Diyos dahil alam natin na tayo po ay sinasamahan ng Diyos. We know that God is with us. We know that the favor of God is upon us. That's why tayo po, kahit alam natin napakatindiho ng pandemya, pinagpapatuloy natin ang gawain ng Diyos. Kasi alam natin ang pabor ng Diyos sumasa atin. Alam natin na kinalulugdan po tayo ng Diyos. At dahil kinalulugdan tayo ng Diyos, sabi ni Moses, huwag mo na kaming alisin sa lugar na to kung hindi mo naman kami sasamahan. Katulad ng prayer natin. Panginoon, kung hindi mo kami gagabayan sa labang ito, huwag mo na lang kaming gamitin. Alam niyo po, ang madalas na prayer ko, every night, bago po ako matulog, kahit nga po, may ginagawa ako, nakikipag-usap ako sa Lord, sabi ko, Panginoon, kakaunti na lang ang mga manggagawa mo. At kung mababawasan pa ang mga manggagawa mo, sino pa ang kikilos sa iyong ubasan? Ang prayer po natin, madalas, walang may mahawa ho sa atin. Hindi ho natin ipinagpipray na huwag tayong tatablan. Magkaiba po ang huwag mahawa sa huwag tatablan. Hayaan niyo pong ipaliwanag ko po ng mainam. Ang salitang huwag tatablan, parang sinisigurado mo na kahit anong mangyari, hindi ka maaano. Para bang pakiramdam mo, bakal ang katawan mo. Kaya lagi mong sasabihin, hindi ako tatablan, hindi ako tatablan. Though, it's a good proclamation at magandang declaration yan. Pero pakiramdam ko hindi tama.
Ang prayer natin, huwag mahawa. Hindi huwag tablan. Ano ang kaibahan, pastor, ng huwag mahawa sa huwag tatablan? Ang huwag tatablan, ipinalalagay mo na malakas ka at wala katapusan ng lakas mo. Pero yung salitang huwag mahawa, alam mo sa sarili mo pwede kang tamaan. Alam mo sa sarili mo pwede kang mahawa. Pero hinihiling mo na huwag kang mahawa. Pinatutunayan mo lang sa Diyos na, Lord, tao ho ako. Ang katawan ko ay hindi bakal. Pwede po akong mahawa. Pero ang dalangin ko, huwag po akong mahawa. So yun yung prayer natin. Walang may mahawa, isa man ho sa atin. And glory to God, isang taon na po tayo, pero salamat sa Panginoon, wala pa ho ni isa sa mga members natin ang nahahawa. And salamat po sa protection na patuloy na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Kasi prayer po natin yan. Walang may mahawa. Dati ho, ang hawak kong case sa COVID-19 is 19. Nadagdagan ng 4, naging 23. Ang tatlo po roon, ang dalawa ho roon, ay patuloy pa rin nakikipaglaban. Ang dalawa ho ay nasa 12 days na nakailang quarantine. So 2 araw na lang, matagumpay na silang makakalabas na muli. Yung dalawa ay 7 days, pero yung 19, out of 23, yung 19 people na nagpa-positive, they are all completely healed. Pinagaling ng lubusan ng Panginoon. And I thank God for that. Dahil pinatutunayan niya na kumikilos siya sa buhay natin. Pinatutunayan niya na siya ay sumasama sa mga taong handang suungin ang kapahamakan, handang harapin ang mga bagay na dapat harapin, bagaman nakakatakot. Kagabi ho, kausap ko ang Tatay Levi. I don't know kung siya po ay nanonood ngayon. Katawagan ko po siya. At mayroon po kami mga certain words na nabanggit sa isa't isa at pinag-usapan. At isa po sa aming pinag-uusapan ay yung lakas ng loob na tumayo. Again, ang sabi ng Bible, ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan. Ngunit ang nagbibigay ng kanyang buhay alang-alang sa Diyos ay siyang magkakaroon. Sana po, wag niyo po akong mamali, pangalawang linggo na po ito, nasasabihin ko. Hindi ko sinasabi na wag kayong maging padalos-dalos sa inyong desisyon. Hindi ko po sinasabi na i-challenge niyo ang Diyos ng walang kabuluhan. Or haharap na lang kayo sa mga bagay na hindi naman pinagagawa sa inyo ng Panginoon. Maging wise din naman ho tayo. Sabi ng Bible, be humble as a dove and be wise as a serpent. Maging mababa kayo gaya ng kalapate at maging matalino, maging maalam, maging marunong kagaya ng serpente, kagaya ng ahas. Ang ibig sabihin po, kung hindi naman pinagagawa sa iyo ng Panginoon, huwag mong gagawin. For example, baka may mag-challenge sa'yo, sige nga, subukan nga natin si Pastor Tom, dalhin nga natin siya sa may mga COVID, at tingnan natin kung talagang hindi siya tatablan. Again, hindi ko ho ipinagpipray na wag akong tablan. Ang dalangin ko, wag ho akong mahawa. At kung yan po ang pinagagawa sa akin ng Lord, I will do that for God's glory. Actually po, sabi ko nga, yung 19 out of 23 na pasyente po, lahat po yun, personal ko pong nakaharap. Personal ko po silang nakakausap. Personal ko po silang pinupuntahan sa kanilang mga bahay. And some of them, ako pa nga ang nagdadala sa glory to God, for God's glory, tayo pa nga ang nagdadala ng kanilang mga pangangailangan. Why I say these things to you? Dahil gusto ko pong patunayan, kapag tayo po ay namuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos, hindi tayo hahayaan ng Diyos na mapahamak. Huwag niyo pong sasabihin sa akin at huwag niyo po akong mamaliin, Pastor, paano po yung ibang pastor na tinamaan ng COVID-19?
Mga kapatid, iba ang pamantayan ng Diyos sa kanila. Kaming mga pastor ay magkakaiba ng antas ng pananampalataya. At magkakaiba ang task na iniatan sa amin ng Lord. Hindi porket sila tinamaan ng COVID-19 na hindi na sila nakakalugod sa Lord. No. Huwag ho tayong maging judgmental. Huwag ho nating pairali ng pagiging tao or ang pagkakaroon ng kaisipan bilang isang tao. Kasi ang mga tao ho, kadalasan, especially karamihan na mga Kristiyano, pag tinamaan ka ng sakit, tinamaan ka ng COVID-19, mag-iisip ka agad sila, naku, may ginagawang mali yan, kaya tinamaan. Ay, naku, hindi yan lumalakad ng nakalulugod sa Lord, ha? Paano mo nalaman? Kasama ka ba niya sa bahay? Kasama mo ba siyang ginagawa ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon? May mga bagay na pinahihintulot ng Lord na maganap at mangyari sa buhay natin ang isang bagay na hindi natin nagugustuhan at hindi natin gusto dahil gusto niyang iparanas at ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ako, naniniwala po ako sa mga Kristiyanong tinamaan at nahawa ng COVID-19, isang bagay po ang nais ipakita sa kanila ng Panginoon. Patutunayan ng Diyos na kahit sila ay dumaan sa ganong bagay, patutunayan ng Panginoon na yung naglilingkod sa Kanya ay hindi niya pababayaan. At kung ikaw ay isang Kristiyano na tinamaan ng COVID-19, huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Pinahintulot ng Lord na dumating sa buhay mo yan dahil ang gusto ng Lord maging dakilang patutuo yan sa buhay mo pagdating ng araw na ikaw ay pinagaling ng Diyos dyan. Mapapatunayan mo na ang Diyos ay manggagamot ng iyong buhay. Mapapatunayan mo ang salitang, ako'y sumasa iyo kapag ka natagpos mo ang pinagdadaanan mo ngayon. Yun ang sabi ng Lord. I will be with you. So, paano ko maipuprove ang salitang sumasa akin ng Diyos kung hindi ko pagdadaanan ng mga bagay na po pwedeng ibigay sa akin ng Lord? Nakuha niyo po ba ako? Kaya masasabi mo, the Lord is my shepherd. He shall not want. Siya ang ating pastol at pangungunahan niya tayo sa lakad na nais niyang palakaran sa atin. So dito po si Moses, nakakamtan niya po ang favor ng Lord dahil na-meet niya yung first condition ng Lord. He walked worthy before God. Lumakad po siya ng nakalulugod sa harapan ng Diyos. And the proof is the verse 17 in the book of Exodus chapter 33. Sabi ng Exodus chapter 33 verse 17, sabi ng Lord kay Moses, sige, gagawin ko ang hiling mo. Sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh kay Moses. Wow! Tingnan niyo po, napaka-interesting ng word na to. Sabi ng Lord, dahil alam kong nalulugod ka sa akin, or alam kong kalugod-lugod ka sa akin, at kilalang kilala kita, I will be with you. I will grant your request. Ibibigay ko, gagawin ko ang hinihiling mo sa akin. I will do that for you, sabi ng Lord kay Moses. Bakit? Dahil sabi ng Lord, nalulugod ako sa iyo. At kilalang kilala kita. Church, alam ng Diyos ang mga pagkatao natin. He knows everything in our lives. Even the tiny details of our lives, the smallest details of our lives, God knows it completely. Kilalang kilala ng Diyos kung sino si Pastor Tom. Kilalang kilala ng Diyos kung sino ho kayo. He knows you. And if we walk worthy before God, ibibigay niya kung ano yung request na hinihingi natin sa Kanya. Kagaya ng request at petition na ginawa po ni Moses. Sabi ni Moses, kung talagang sumasa amin ka, kung talagang kinalulugdan mo ko, at kung talagang ikaw ay nalulugod sa akin, yung mga ko'y kilalang kilala mo, isamahan mo kami. At huwag mo na kaming iiwanan. At kung kami naman ay hindi mo sasamahan,
huwag mo na lang kaming alisin sa lugar na to. And then, ano yung sagot ng Lord? Na-receive ni Moses yung sagot ng Lord. Sabi ng Lord, sige, gagawin ko ang hiling mo. Gaano kasarap na marinig mo, nasasabihin mismo sa'yo ng Lord, Marie, gagawin ko sa'yo ang inihiling mo. Rosana, Larry, Aida, Mamita, Joy, Ine, Stella, Jay, Leia, Nestor, Rex, Russell, Rafi, Joey, Antonio, Joseph, Orly, Christian, Nico, ibibigay ko at gagawin ko ang hinihiling mo. Yung mga nasa bahay, ang sarap pakinggan na may isang Diyos na nagsasabing, gagawin ko ang hinihiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita. Ang sarap pakinggan na naririnig mo at sinasabi ng Panginoon, Neng, gagawin ko ang hinihiling mo sa akin. Lloyda, gagawin ko ang hinihiling mo sa akin. Dahil ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita. Darrell, gagawin ko ang hinihiling mo sa akin. Risa, gagawin ko ang hinihiling mo sa akin. Dahil kilalang kilala kita at nalulugod ako sa iyo. Ang sarap po. And the first condition that we need to meet in order for us to gain God's favor, we need to walk worthy before God. Pag hindi ho tayo lumakad ng nakalulugod sa Lord, hindi ho natin makakamtan ang pabor ng Diyos. Gaano kasarap na sabihin ng Diyos, Rod, Daan, Georgie, Edna, gagawin ko ang hinihiling mo. Dahil ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita. Gaano kasarap ang mapakinggan mo, Raisa, Susana, Mayang, Lee, Bibot, Michael, Josephine, gagawin ko ang hinihiling mo. Dahil ako'y nalulugod sa iyo. This is the Word of God. This is the declarations of God nung kinakausap niya si Moses. At napakasarap na pinangahawakan po natin ang ipinagagawa sa atin ng Lord. At namumukay tayo sa kalooban ng Diyos. Gaano kasarap na sabihin ng Lord, Lynn, gagawin ko ang hinihingi mo sa akin. Ason, gagawin ko ang hinihingi mo sa akin. Bea, gagawin ko ang hinihingi mo sa akin. Kathleen, gagawin ko ang hinihingi mo sa akin. Yolanda, gagawin ko ang hinihingi mo sa akin. Because I know you, and you walk worthy before me. And I will do the things that you ask for me. Sabi ng Lord. Napakasarap po na pinangahawakan po natin ang mga bagay na ito. Sobrang sarap na marinig mo ang salitang Velma, Presi, gagawin ko ang hinihiling mo sa akin. Napakasarap. Napakasarap pong pakinggan na yan po ay magbula sa bibig ng Diyos. And then number 2, how to gain God's favor. Number 2, tingnan pa po natin ang sinabi ng 1 Peter chapter 4, verse 2 and 3. Pag sinabi pong lumakad ng nakalulugod sa Panginoon, kailangan alisin po natin ang mga bagay na ito na sinabi po ni Pedro. Sabi po ni Pedro sa kanyang sulat, sa unang Pedro, kapitulo 4, versikulo 2 hanggang 3,
Kaya nga mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa nasa ng laman. Church, kailan ka pa magpapakatotoo? Kailan ka pa mamumuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos? Nakikita ho natin ang mundo ho natin. Nakikita natin yung nagaganap sa mundo natin. Kailan ka magbabago? Kailan mo aalisin sa buhay mo ang mga bagay na ayaw ng Diyos? Verse 3, sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. Tulad ng kahalayan, masasamang pita ng laman, paglalasing, walang taros na pagsasaya, mga pag-iinuman, at mga karimari-marim na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kailan mo tatalikuran ang mga bagay na yan? Kailan mo tatalikuran ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Kailan mo tatalikuran ang walang taros na pagsasaya? Kailan mo tatalikuran ang kahalayan? Kailan mo tatalikuran ang masamang pita ng laman? Kailan mo tatalikuran yung paglalasing? Kailan mo tatalikuran yung mga pag-iinuman? Kailan? Pag may sakit ka na? Pag sira ng baga mo? Pag hirap ka ng makahinga? Pag punong-puno na ng nicotine ang heart mo, ang puso mo at ang baga mo? At kinakapos na sa paghinga? Kailan? Hindi pa ba sapat para sa iyo na makita ang nagaganap at nangyayari sa mundo natin? Hindi pa ba sapat sa iyo ang coronavirus na to para ipakitang hindi na normal ang buhay natin? And we need to eliminate. Kailangan natin iwaksi ang mga bagay na hindi tama. Number 2, how to gain God's favor. Number 2, ito po. Una, kung lalakad ka nang nakalulugod sa harapan ng Diyos, makukuha mo ang pabor ng Diyos. And number 2, para makuha natin ang pabor ng Diyos, when there is someone fight and stand is faith. Kapag mayroon pong isang tao na nakikipaglaban at tinatayuan ang kanyang pananampalataya, makukuha mo ang pabor ng Diyos. Minsan ho, ang tinitingnan ng Lord ay yung mga taong handang lumaban, handang tayuan ng may katatagan ang kailang pananampalataya. And this is the second conditions to meet God's favor in our lives, even in the ministry that God put in our shoulder, or the ministry that God entrusted in us. When there is someone fight and stand his faith, makakamtan niya ang pabor ng Diyos. Mayroon po akong isang video ipapakita, at bago ko po ipakita yung video yon, ay basahin muna natin ang Exodus chapter 32, verse 31 and 32. And after this, papakita ko po sa inyo ang isang video clip po. According sa Exodus chapter 32, verses 31 and 32, para makita po natin na ang pabor ng Diyos ay nakakamtan lamang kapag may isa sa kamag-anak natin, may isang mananampalataya na nakikipaglaban at tinatayuan ang kanyang pananampalataya. So umakyat nga sa bundok si Moises at nanalangin kay Yahweh. Sinabi niya, napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos ang ginto. Ipinapakiusap ko pong patawarin ninyo sila. Kung hindi ninyo sila patatawarin, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Grabe si Moses! Siya yung someone na nakikipaglaban at tumatayo sa kanyang pananampalataya. Sabi ni Moses, Lord, alam kong nagkasala ang bayan ko. Alam kong nagkasala yung aking mga kapwa Israelita. Pero humihingi po ko ng tawad. Ako ang humihingi ng tawad sa bayan, sa kasalanan na gawa ng aking bayan. At kung hindi nyo sila patatawarin, burahin nyo na rin ang aking pangalan sa iyong aklat. He is willing to sacrifice. Maging yung kanyang kaligtasan para lang makamtan niya ang kapatawaran na hinihingi niya sa kanyang bayan. At nag-gain ni Moses ang favor ng Lord. Dahil tumayo siya, inilaban niya
ang pananampalatayang mayroon siya. Siya po yung someone na tumayo at lumaban. Imagine niyo. Sabi niya, kung hindi niyo po sila patatawarin, tanggalin niyo na rin po ang aking buhay ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sabi niya, Lord, if you will not do that, and if you will not forgive them to their sins, please, Lord, erase my name in your book. Tanggalin niyo na rin po ang pangalan ko. I want to show you, brothers and sisters, one of the video clip na magbibigay po sa atin ng inspiration. At mayroon po akong ipapakita po sa inyo na isang video po na magbibigay po ng lakas ng kalooban sa atin. Ito po ang istorya ng buhay ni Paring Rod. At gusto ko pong ipakita po ito sa inyo, hindi para kaawaan siya, kundi para pakita po sa inyo kung paano po siya lumaban at kung paano po niya na-gain ang favor ng Diyos sa kanyang buhay. So ito po yung video ng ating kapatid na si Paring Rod nung siya po ay pumunta ng hospital, and then suddenly inatake po roon, and after few seconds, hours, siya po ay nakaranas ng mag 50-50 po. Nakaranas po siya ng critical condition. Okay. Sorry for the interruption at salamat po at bumalik yung sound. Ito po nung si Paring Rod ay nakaranas ng critical condition, and that moment ay pakiramdam niya ho ay wala na siya. Ito yung moment na nag-50-50 po siya habang siya po ay re-revive ng mga nurses. Si Totoy. Si Kambal, si Totoy. Si Kambal, si Totoy. Si Kambal, saka si Totoy, si Kambal. Si Kambal. Thank you, Jesus. Si Kambal. Si Kambal at si Totoy. Si Kambal at si Totoy. Si Kambal. Si Kambal. At ipapakita ko natin yung kanyang kalagayan ngayon. Praise the Lord. Yan. Salamat sa Lord. Ito po yung kanyang kalagayan ngayon. Hapon mula sa amin. Sabi ko sa anak ko, pupunta ako sa kay Castro at magpapacheck up ako. Pagdating ko po doon, check up, ECG, blood chem, kuha pa ng dugo, ganyan. Pagkatapos ko, hiniga ng niga ako. 2 beses ako ECG. Pagkatapos ko niyan, lalagyan daw po akong catheter. Sabi ko, ayoko. Lalagyan din po ako ng tubo. Ayoko po. Hanggang sa lumalaban daw po sa doktor, nandun po si Pastor. Siya ang anak ko sa si Joshua. Hindi ko na po namalayan ang paglalagay sa akin ng tubo, lahat-lahat. Nalahiga po ako na akong parang umalay. Inakay ako ni Lord. Si Lord ang nag-akay sa akin. Amen. Hindi po ako inakay ni Lord. Hindi po ako ako sa ospital. Si Lord po ako may gawa. Inakay po ako. Inakay po niya ako. Wala po nang ginawa ni Lord sa akin. Praise the Lord. Hanggang sa dumating ang doktor. Yung doktor, sinekap ako. Wala ko na isang doktora, si Doktor Yumol. Sinekap ako. Nasabi sa akin, tatay, pangalawang buhay ka, mag-iingat ka. Sabi ko, salamat po kayo.
Lord, sa dami pong nag-pray sa akin. Napakadami po nag-pray. Napakadami po ang may puso, ang kaibigan ko. Sa kasamaan ko, sa relatives ko, sa lahat po. Lord, ang sabi po ng nurse, sa akin, huwag ka na mag-alala, huwag ka mag-relax ka. Sabi gano'n, may dumating ng pera, may tindihin niyang bill, sabi gano'n, nakagayak na yan, sabi gano'n. Napakarami nagpuli sa akin, napakarami po tumulong, Lord God. Lord, napakarami po player na ginawa, miracle, hiwala ng Diyos. Amen. Yes, Lord Thank you, God. Jesus. Ang pagpapasalamat ko kay Lord, walang katapusan, Lord God. Salamat sa Panginoon. So, salamat po sa Panginoon. So, yun po yung gusto ko pong ipakita po sa inyo. Dahil may isang tumayo at inilaban ang pananampalataya na mayroon ang kanyang anak. So, inilaban niya. Ito po yung minsan ang hinahanap sa atin ng Lord. No? Actually po, ang tinitingnan ng Lord, hindi yung pananampalataya ng iba, kundi yung pananampalataya mo mismo. Kikilos ang Lord sa pamilya mo kapag may isa dun sa pamilya mo ang lumaban. Pag walang lumaban sa kapamilya mo, wag mong asahan na may gagawin ng Diyos sa inyo. Pag pare-pareho po kayo sa loob ng isang pamilya, sa loob ng membro ng pamilya nyo, walang naglakas loob na lumaban at tayuan ang kailang pananampalataya, huwag nyo pong asahang kikilos ang Lord. Ang Diyos ay kumikilos lang kapag may nakita siyang isang tao, kahit nag-iisa lang, na lumalaban at inilalaban ng kanyang pananampalataya, tinatayuan ng kalooban ng Diyos, ang Diyos ay gagawa at gagawa ng himala sa taong iyon, maging sa taong ipinagpipray niya. Yan ang pangalawa. When there's someone fighting and standing in his faith, he will gain God's favor. So dagdagan pa po natin. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, patapos na po ako. Sabi ni Pablo, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Sabi niya, nakipaglaban ako at ipinaglaban ko ang lahat, nakipaglaban ako ng mabuti, tinapos ko ang takbuhin dapat kong tapusin, at nanatiling matatag ang aking pananampalataya. Mga kapatid, kahit 1% na lang, at ikaw na lang ang tumatayo, at wala nang ibang mga taong sumama sa iyo, iniwanan ka na ng lubusan, huwag mo silang tularan. Ilaban mo ang 1% na mayroon ka. And that 1%, gagawin ng Lord ng 100%. Kahit 1% na lang yan, pag inilaban mo, magiging 100% yan para kay Kristo. And finally po, pangatlo, how to obtain God's favor in our lives. Number 3, if there is someone pleading and reminding God's promises. Kapag may isang tao pong nagsusumamo, nakikiusap sa Lord, at pinapaalaala ang mga pangako ng Diyos, makakamtan niya ang pabor ng Diyos. Alam niyo, napakasarap na nagsusumamo ka. Ang tinitingnan ng Lord ay ang pagiging tapat. Kapag tapat mong sinabi ang iyong nararamdaman o ang iyong saloobin sa Lord, pakikinggan ng Diyos ang sasabihin mo. Sa mga taong nagsusumamo po sa Panginoon, sa mga anak ng Diyos na marugdog ang pagsusumamo sa Kanya, pinakikinggan po ng Panginoon yun. Kapag sinabi mong, Lord, ako po'y nagsusumamo po sa inyo, nagiging prangka sa inyo, na hindi namin kaya mga bagay na to kung hindi nyo kami sasamahan like Moses. Doon po, mararamdaman nyo na ang presensya ng Lord. Sabi ng Exodus chapter 32, verse 11 and 14, nagmakaawa si Moses kay Yahweh. Look at the word, nagmakaawa. He is pleading in front of God. He is begging before God. At ang sabi niya, wag ninyong lilipulin ang mga taong inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan.
nagmakaawa si Moses. Ang pagmamakaawa po sa harapan ng Diyos ay isang napakagandang pagkakataon para makamtan natin ang pabor ng Lord. Church, naramdaman nyo na kung paanong magmakaawa sa isang taong linapitan nyo. At alam nyo ang pakiramdam na may luhang tumutulo sa inyong mga mata habang nagmamakaawa sa taong alam nyo na siya na lang ang makakatulong sa inyo. Alam nyo po bang napakasarap magmakaawa sa harapan ng isang makapangyarihang Diyos? Ang sarap magsumamo. Ang sarap banggitin ng salitang maawa ka. Maawa ka. Napakasarap pong banggitin ang word na yan, lalo na kung binabanggit mo yan sa harapan ng Diyos. If you say that word in the sight of God, alam niyo po ba na kapag binabanggit mo ang salitang maawa ka, hindi mo alam, natatouch mo ang heart ng Diyos. Hindi mo alam, nahihipo mo ang puso ng Panginoon. When you say the word, Lord, please, I'm begging with you, help us, help me. Doon po nyo mararanasan ang dakilang kapangyarihan ng Diyos. Verse 12, sabi ni Moses, kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng Ehipsyo na ang mga Israelita ay inilabas ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong parusa sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham. Sa verse 11, nagmakaawa si Moses. Sa verse 13, remind ni Moses ang Diyos tungkol sa kanyang mga lingkod. Nang ibig sabihin po, if we're reminding God in all of His promises on us, and if we're pleading and begging in the sight of God, dun po kumikilos ang Panginoon. Dun po natin makakamtan ang favor niya. Sabi niya, alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac, Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila ay pararaming tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Verse 14, hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Sa akin pong pagtatapos, in my final say, in my conclusion, kinakausap ko po kayo, mga kapatid kong Kristiyano, sa aking kapwa mananampalataya, all over the world, kinakausap ko po kayo. Malaki ang nagagawa ng pagmamakaawa sa harapan ng Diyos. I know na lahat po tayo ay rinding-rindi na dito sa coronavirus. Pare-pareho na po tayong nahihirapan. Hindi lang po ikaw, hindi lang ako, lahat tayo nahihirapan. At mahaba na ang laban na ipinaglaban natin sa pakikipaglaban natin sa coronavirus na ito. Pero dito po sa ating pinag-usapan, sama-sama po tayong magmakaawa sa Panginoon. Sama-sama po nating ipaalaala sa Diyos ang kanyang mga pangako. Gawin po natin to ng magkakaisa. Gawin po natin ito ng sama-sama. Yung pagmamakaawa mo, yung pagsusumamo mo sa harapan ng Diyos, ay tiyak na pakikinggan niya. Kung lahat po ng Kristiyano ay magkakaisa ng damdamin,
magkakaisa ng hangarin, at sama-samang magmamakaawa, sama-samang dudulog sa harapan ng Panginoon at bibigkasin ng salitang maawa ka. O Diyos, kaawaan mo ang bansang Pilipinas. Kaawaan mo ang mga taong tinamaan ng COVID-19. Lahat ba tayo pakikinggan ng